deliverables na inindorso ng ating dating presidente. So paulit-ulit sinasabi natin bakit i-straight natin yung PDP laban saka yung mga inendorse ng dating presidente, hindi lamang po dahil sa sila yung kilala na malapit sa dating presidente at doon sa vice presidente na ikinakampanya natin na umabot sa 2028 at maupo sa pagka-presidente. Hindi lamang po yun. Ang pinaka-aim natin or goal natin ay magkaroon ng continuation dun sa pulisiya na idilatag noong dating presidente na gusto naman natin. Diba? Yung mga pulisiya doon ay napakasimple lang po. Ang simpleng pulisiya lang na naramdaman natin at gusto natin at yun mga PDP laban at inendorso ang alam natin na magpapatuloy nun o magkakaroon ng continuity dun sa pulisiya na yon ay yung transparency, peace and order saka anti-corruption. Nakita natin kasi na hindi lamang yun sa salita kundi isinagawa din nila. Kaya yun ang palagi nating hinahanap. Nung bumaba sa pagiging presidente ang dating pangulo, ang Pangulong Duterte, naramdaman natin yung bigla na bumalik uli dun sa dating gawain, sa dati nating nakasanayan. Yung nakasanayan natin na yon before pa ng 2016, ayaw natin yon. Kasi yung peace and order, di ba? Yung peace and order, nakita natin, naging effective. So yung anti-corruption campaign naging effective. Ramdam nyo yan, hindi naman natin maipagkakailayan. Saka yung transparency sa lahat ng mga nangyari, mga project, tas yung mga infra project, wala tayong nakita o nabalitaan na may halong sinasabi nga medyo controversial na korupsyon. Ang daming infra project. Hindi na natin iisa-isahin pa. Kita nyo naman kung paano umusbong yung mga infra project ng ating dating Pangulo. Pag pinag-uusapan ng mga road widening, mga major project like mga tulay, di ba? Skyway, sila ang naging daan yan. So kahit yung subway, di ba, MRT7, di ba? Sila. Kumbaga, hinahanap natin yon. Kaya ang rationality natin ngayon is kinakailangan may continuation yon. So, paano magkakaroon ng continuity yung kanilang pulisiya? Yung pulisiya po kasi ang ating hinahabol. Kaya pag sinabi natin po na Duterte legacy, not really the person himself yung ating sinusundan, pero yung pulisiya na kanyang inilatag. Yung inilatag na yung gusto uli nating makita, gusto natin maramdaman. Ngayon, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Ang lagi ninyo at nung mga kritiko, bakit mo ibobotoan niya yung PDP laban straight? Iilan-ilan lang naman anya dyan sa mga kandidato na yan ang talaga namang karapat-dapat sa Senado. Karamihan dyan ay hindi naman karapat-dapat yan sa Senado. So, ang sabi ko nga po sa inyo, yung pagboto ng straight ay as a team, parang team sila. Sapagkat kung inyong i-imagine, paano ba gumawa ng batas? Sapagkat magkaiba po ang pagiging politiko ng isang gumagawa ng batas o yung nadon sa lehislatura, ikumpara mo sa ehekutibo. Paano po ba yung ehekutibo, executive department? Yung executive department, siguro yung ating perception sa isang leader o sa isang politiko. Pwede natin karaniwang i-apply yun. Paano? Siguro strong leader, may political will, yan, ganyan. May charisma, yung sinusunod ng maraming tao. Ganon, yun dating sa atin. Talagang kumakita mo is talagang strong leader. Tough ang pagiging personality niya. Pero when it comes naman po, doon sa tinatawag na pagluklok natin sa mga tao na siyang gagawa ng mga batas para sa atin, ay hindi po yan katulad nung sa ehekutibo na isang tao lang yung pinipili natin na karapat-dapat. Kumbaga, kung yung desisyon niya ay siya yung siya yung gumagawa ng sarili niyang desisyon for the public welfare.
So katulad ng dating Pangulong Duterte, baga may political will siya, tough siya, strong leader siya. Pero pag pinag-usapan naman po yung nasa tinatawag natin na nasa legislatura, yung congressman natin, yung ating mga senador, iba po ang appreciation ko dyan, lalo na doon sa Senado. Bakit iba yung perception, kinakailangan iba yung perception natin at pagluluklok dyan sa Senado. Sapagkat dyan po sa Senado, ang gagawin po kasi nila ay gagawa sila ng batas. Ang tanong po, paano ba ginagawa yung batas? Usually, merong nag-i-sponsor dyan or author ng isang batas. At kahit magaling po yung isang tao o isang mambabatas na ipinapasa niya yung batas na yon at yun ay kapakanan ng nakakarami, pero siya lang ang nakakaunawa ng batas na yon at yung isinusulong niya na yon ay hindi naka-align doon sa ibang mambabatas na kasama niya doon sa Senado, sa tingin niyo po ba ay maipapasa yon? Siyempre po hindi. Bakit? Merong kukontra. Kaya ang tingin po natin diyan sa Senado, team po ang ibinoboto diyan, team. Kaya nga di po ba sa panahon ni Gloria may team siya, kung hindi ko masyadong kabisado, pero ang natatandaan ko niya sila Cesar Montano, di ba? Basta mga team talaga sila doon. Tapos noong panahon naman ni Pinoy, di ba? Ay nitong mga liberal nitong 2019, yung tinatawag nilang 8 Diretso, pero ang nangyari naging 8 Diretso sa Inidoro, ganun nangyari. Yung ganong perception po, kinakailangan maunawaan po natin. Kasi parang sports lang po kasi siya. Kunwari basketball, hindi po pwedeng maglalaro ka ng basketball na mag-isa ka lang, yung kalaban mo 5, 1 versus 5. Diba? Walang ganon. So kailangan 5 versus 5. Ganun ang dapat na point of view mo sa Senado. So dapat bubuo ka ng isang team na yun ang iluluklok mo na mangunguna at gagawa ng batas para sa kapakanan ng nakararami. Kaya lamang po, ang may problema sa atin, kapag tayo ay nagluluklok ng mga senador, 12 senador every 3 years po, ang ginagawa po natin kasing mga Pilipino ay pinipili natin per individual. Individual tayong pumipili. Papaano? Halimbawa, ito matalino to, iboboto ko to, blah, blah, blah. Ito, magaling to sa debate, iboboto ko. Ito magaling to sa peace and order, iboboto ko to. So, parang meron kang isang basketball team like na dream team. Yun ang ginawa mo. Parang may dream team ka. Na iniisip mo, parang pumili ka ng isang team, parang national team. Diba? Parang sabihin natin Gilas team na pinili mo sa iba't ibang galing na kupunan at magsasama-sama. Well, maganda yun, pero hindi siya nai-apply totally. Sabi ko nga, totally, in comparison po, meron lang tayong comparison, pero total application ay hindi po siya pwede sa politika. Bakit? Sapagkat kanya-kanya pong partido, may kanya-kanyang mga polisiya na isinusulong. Halimbawa, naglagay ka ng 12 senador na sa tingin mo ay magaling lahat po yun. Pero yung 12